Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po munang batiin si Brother Arnold, Brother Mel, and Sister Mila. I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay masaya na na-meet ko kayo at nagkakilala tayo kahit sa online lang. No? Salamat sa Panginoon. Now, yung ating talakayan po patungkol sa trusting in God's plan ay magtatapos na po ngayong araw. Papasok na po tayo sa panibagong series natin simula bukas. I hope marami po tayong natutunan patungkol po sa pagtitiwala sa ating Diyos at ito po ay naka-encourage, nakapagpalakas sa ating buhay pananampalataya. So, trusting in God's plan. Ang pagtitiwala po sa ating Panginoon, ito po ay hindi isang beses lang sa isang araw o one-time commitment lang na effective na for the whole month, for the whole year. Hindi po ganun yan. Kasi tayo pong mga tao, minsan, tiwalang-tiwala tayo sa Diyos. Minsan, nababawasan yung pagtitiwala natin sa Diyos kasi hindi na tayo nakafocus sa Kanyang kapangyarihan, sa kakayanan ng Diyos. Nagsisimula na tayo mag-focus sa ating sariling kakayanan. At sa tuwing nag-focus tayo sa kakayanan natin, parang sinasabi natin, oh, I can manage, I can handle things. Yun yung mga panahon na nagkukulang yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. So, ngayon po, ang tatalakayin po nating talata ay magmumula po sa Psalm 138 verse 8. Ito po ay salmo ni Haring David. Ito po ang sabi niya, "The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands." Bakit po tayo dapat magtiwala sa ating Panginoon? Kasi po, siya yung Diyos na mayroong plano sa atin. Siya yung Diyos na mayroong purpose sa buhay natin. Kaya po, dapat natin siyang pagtiwalaan kasi alam ng Diyos kung ano yung ginagawa niya sa ating mga buhay. Tayo nga mismo na mga Kristiyano, mananampalataya, nagsusumikap, makilala ang Panginoon, kadalasan hindi pa natin maunawaan yung purpose natin eh. Minsan, yung plano natin, taliwas pa sa plano ng Diyos. Pero sabi po rito sa mga talatang ito, "The Lord will fulfill His purpose for me." May layunin ang Diyos sa atin. Siya yung nakakaalam ng plano niya para sa atin. Kadalasan tayo po, hindi natin alam kung ano yung plano natin talaga sa buhay. Pero yung Diyos, hindi siya nagkakamali sa plano niya para sa atin. Now, sa Tagalog po, mga awit 138 verse 8. "Tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig, o Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay." Yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God fulfills His purpose for us. Alam niyo ba mga kapatid, kahit anong mangyari, hindi ka mamamatay hanggat may layunin ng Diyos sa iyo, sa iyong buhay. The fact na ako nagsasalita ngayon right now in front of you at ikaw nakikinig ngayon right now kung nasan mang bahagi ka ng mundo, hanggat humihinga ka, merong layunin ng Diyos sa iyong buhay. Nandyan ka ngayon nakikinig dito sa devotion na to kasi may layunin ng Diyos sa iyong buhay. Tumitibok pa yung puso mo. Nag-iisip ka pa, nakakapagsalita ka pa because God has a plan for you. Merong plano ang Diyos. Merong purpose sa iyo ang Diyos. Kaya tayo pong mga mananampalataya, we are indestructible. Sabi ng kaibigan ko sa akin, "Oh, bro, you know, you're indestructible. No one can harm us. Nothing can harm us. Wala makakapinsala sa atin, wala makakapatay sa atin. We are indestructible until God calls you home." Hanggat hindi ka tinatawag ng Diyos para, makapiling niya, hindi ka mamamatay dito sa mundo because God has a purpose for us. Makikita niyo po yan sa naunang talata rito. Verse 8 kasi ito, yung verse 7 dito, sabi ni David, "Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life." Kahit ano pang trahedya, kaguluhan yung danasin ko, mabubuhay at mabubuhay ako. Hindi ako mamamatay hanggat may purpose ang Diyos sa buhay ko. "You stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand delivers me." Ito po yung verse 7 ito. Ibig sabihin, you're indestructible hanggat hindi ka tinatawag ng Panginoon upang makapiling niya. So, God fulfills His purpose for us.
Pangalawa, God loves without end. Kung tayo po minsan nagdududa, Lord, may plano ka ba talaga sa buhay? Lord, tutuparin niyo ba talaga yung plano niyo para sa akin? Huwag po nating pagdudahan kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nagmamaliw. Kung paano kanya minahal dati, ngayon, hanggang ngayon, mahal ka pa rin niya at tutuparin niya pa rin yung kanyang mga pangako. Tutuparin niya pa rin yung kanyang layunin sa buhay natin. Kailanman ay hindi tayo inabandonan ng Diyos at hindi rin tayo iabandonahin ng Panginoon in the future. Bakit? Ito po ang kadahilanan. Ito po yung favorite doctrine ko sa Bible eh. Yung tayo ay na kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo. Kung na kay Kristo ka, ang tawag dito, union with Christ, united with Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo, lahat ng mga pangako ng Diyos, hindi niya pababayaang hindi matupad. Dahil nga tayo na kay Kristo, walang biyaya ng langit ang hindi niya ibubuhos sa atin. All because of the Lord Jesus Christ. Yung layunin, yung purpose, tutuparin ng Diyos yan sa buhay natin. At yung pag-ibig ng Diyos sa atin hindi magmamaliw, all because we are in Christ Jesus. Yan yung pinaka-favorite kong doctrine. Lord, salamat kasi ako'y nasa inyo. We are in Christ Jesus. God loves without end. Kaya hindi nagtatapos, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi na kay Kristo na tayo eh. Kung paanong minamahal ng Ama ang anak, yung klase ng pagmamahal na yun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paanong hindi nagmamaliw ang pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak, sa Panginoong Jesucristo, ganun rin hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God loves without end. Pangatlo po, God finishes what He started. Kung ano sinimula ng Panginoong Jesucristo, tatapusin niya. Kung anong proyekto ang ginawa ng Panginoon, tatapusin niya. Tignan niyo po yung mundo natin. Yung mundo natin nilikha ng Diyos, Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Napakaganda ng creation ng Panginoon. Lahat ng sinasabi niya, it was good, it was good, it was good. Nung nilikha niya ang tao, sabi niya, it was very good. Walang sinabing pangit dito sa creation, lahat maganda. Kaso nahulog yung tao at nadamay na rin yung creation. Pero bagamat nahulog at nagkaroon ng sumpa dito sa creation, hindi sinukuan ng Diyos yung mundo. Hindi kanya rin sinukuan. Hindi sinukuan ng Diyos tayong mga tao. Why? Because God finishes what He started. Kung anong sinimulan niya sa Genesis chapter 1, yun ang tatapusin niya sa kahuli-hulihan ng Revelation. Kaya napakaganda ng future natin eh. Restored world. Hindi gugunawin ng Diyos yung mundo, pupuksain na lang ang apoy, nilikha niya, tapos puksain niya lang. Hindi ganon. Kung ano yung sinimulan niya, tatapusin niya, lulubusin niya, papagandahin niya, gagawin niyang perfecto muli. Ganon din po sa buhay mo, kapatid. Sabi ng Apostol Pablo, yung ginawa ng Diyos na mabuti, sinimulan niya sa buhay mong mabuti, lulubusin niya yon. Hanggang kailan po? Hanggang sa perfect world. Hanggang sa magkita-kita tayo, kapiling ng ating Panginoong Jesucristo. He who began a good work in you will finish it unto completion until the day of Christ Jesus. Philippians chapter 1 verse 6. God finishes what He started. Now, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Kasi sabi sa talata natin, tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. Pangatlo, huwag mong pababayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. No? So, yun yung mga points natin. God fulfills His purpose for us. God loves without end. God finishes what He started. So, dumako po tayo dito sa ating application. Number 1, trust that God will fulfill His purpose for us. Hanggat humihinga ka ngayon, kapatid, may plano ang Diyos, kailangan mo siyang pagtiwalaan. Merong direksyon ng Diyos sa iyo, merong kang patutunguhan, kailangan mo siyang pagtiwalaan. Trust that God will fulfill His purpose for us. Sa tuwing naliligaw tayo, nasa kadiliman, hindi natin alam ang gagawin, hindi natin alam yung mga desisyon na dapat natin gawin. Pakatandaan mo, kapatid, merong magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Meron siyang direksyon na dapat mong patunguhan at kailangan mong magtiwala sa mga pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sundan mo lang kung saan ka dinadala ng Panginoon. Kahit it doesn't make sense to you now, in the future, it will perfectly make sense because God's plan is always beautiful. Number 2 po, rest in God's enduring love.
Kung magpapahinga ka na rin lang, magpahinga ka na sa totoo, sa tunay. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagmamaliw. Rest in God's enduring love. Ang ganda ng talata natin, no? Tutuparin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Kung hindi ka sure dyan, sabi dito, ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. Tunay ang iyong pag-ibig sa ganung paraan, tunay din ang iyong katapatan upang tuparin ang iyong layunin para sa akin. So, rest in God's enduring love, embrace both God's process and destination. Mga kapatid, alam natin na merong plano ang Diyos sa atin. Meron siyang purpose, may layunin ng Diyos. Now, kailangan po nating yakapin ang dalawang bagay. Number 1, proseso. Ang Diyos ay may proseso sa atin. Pangalawa, meron tayong destination. Ang destination po natin ay perfect world, kapiling ang Diyos, kapiling ang ating Panginoong Jesucristo ng pangwalang hanggan. That's our destiny. Tawagin nyo ng heaven yan kung gusto nyo, no? Tawagin nyo ring heaven, new heavens and new earth, that's perfectly fine. Tawagin yung perfect creation, that's perfectly fine. Now, that's our destiny. Tayo po ngayon ay nasa proseso patungo dun sa destination na yun. Ibig sabihin, ngayon pa lang inihahanda na tayo ng Diyos para sa pangwalang hanggan. Ngayon pa lang binabago na tayo ng Diyos araw-araw para sa perfect world. We are being prepared right now. Nakakalungkot lang isipin kasi marami pong mga tao, ang isip lang nila nandun sa heaven. Puro heaven, destination. Punta rin naman ako sa langit kahit na minsan napapabayaan na yung present. Nandito ka nga sa mundo eh. Kasi may purpose ang Diyos sa iyo. May mission ang Diyos sa iyo. May pinapagawa ang Diyos sa iyo dito sa mundo. Kaya wala ka pa sa heaven. Kaya huwag ka mag-focus masyado sa heaven. Kasi nga, nandito ka pa. That's your destiny. Wala na tayong problema ron. Yun na yung patutunguhan natin eh. Pero yung isip natin, hindi dapat doon lang nakatuon sa heaven. Kasi hanggat buhay ka, may pinapagawa ang Diyos sa iyo. So, that's one problem, no? Yung marami mga Kristiyano doon sa heaven nakafocus. Marami na mga Kristiyano, this is another problem. Puro na lang dito sa lupa nakafocus, wala namang focus sa heaven. Walang focus sa destiny. Now, mga kapatid, dito sa earth, hindi pwede na lahat na lang ng investment natin puro pang lupa lang. Kasi yun ang problema na pag naka-focus tayo dito sa lupa, parang yung lahat ng energy natin nandito, lahat ng investment natin nandito, lahat ng pinaglalaanan natin puro temporal lang, wala nang eternal. That's the problem. Dalawang problema yan eh. Now, ang biblical po mga kapatid, mag-focus tayo dun sa eternal destiny natin. At the same time, mag-focus din tayo sa present. Kasi merong pinapagawa ang Diyos sa atin ngayon. Meron tayong mission, meron tayong purpose sa ngayon, dito sa lupa, na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang destiny po niyan, sa perfect world. Kasama natin ng Diyos magpakailanman. So, kailangan nating i-embrace yung proseso ng Diyos ngayon. Yung proseso ng pagbabago sa ating buhay, pagbabago sa ating pamilya, may pinapagawa ang Diyos. Mini-mission mo ngayon ang iyong pamilya. Mini-mission mo ngayon ang iyong mga kaibigan. Parte yan sa ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Maging busy ka dyan sa mga ganyang bagay na akayin ng mga tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo kasi ang destiny po natin sa perfect world. So, pag pinag-usapan natin yung purpose, hindi po mawawala yung Great Commission dyan. Na may mission ka kapatid sa mga tao sa paligid mo. Kailangan mong pagtuunan ng pansin. So, embrace both God's process and destination. Now, para naman po sa ating discussion, what are the benefits of trusting that God will fulfill His purpose for us? Ano mga benepisyo yung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos? Natutuparin niya ang kanyang pangako. Tutuparin niya ang kanyang layunin sa iyong buhay. Ang kanyang purpose sa iyong buhay. Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion group. At pagdating naman sa ating panalangin, ito po isama natin sa prayer natin right after this devotion. No? Sabi natin, Heavenly Father, I am sinful and unlovable. Hindi ako kamahal-mahal, Lord. Yet you have loved me. Thank you for your grace and mercy. Lord, I humbly trust your purpose for my life. As long as you have a purpose for me, nothing can harm
or kill me. Let me embrace both the process of my transformation, even my mission here on earth, and my eternal destiny. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin at salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ngayong umaga, si Sister Cherry Lou. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.